Sa nanay ni Robert, please, madam, no, makinig kayo doon sa mga taong inyong tinatanong. Wag niyo pong ipilit yung gusto ninyo, no, na kayo'y mahalin ng anak ninyo. Kasi sa ngayon, tulad ng sinasabi ni Ramil, ginagamot pa yan. Malay nyo, balang araw, hindi na talaga kayo makapunta ng promise. Alright, so, isa na naman pong video ang ating gagawin, reaction video dito sa nanay ni Robert, no? Kung naalala nyo, ito yung pumunta doon sa Promised Land habang wala pa si Laramil, no? And hinaway doon yung anak. Diba? Nagpakita talaga ng kagaspangan ng ugali at nagdadrama at kung ano-ano pa nasabi kina Teklito. So, nagusto niyang pauwiin, minamaltrato. Marami siyang mga salita na binitawan na talagang nagpainis, no, sa karamihan ng mga Tekram supporters. And mas minabuti ata nila Teklito na hintayin si Ramil Tekram para makausap itong nanay ni ah, Robert. So, actually, believe ako kay Ramil. Nung kay Tekram. Ang haba ng pasensya niya para pakinggan kung ano yung mga gustong sabihin itong nanay ni Robert. Which is a good thing. Diba? Know her side, no? Understand siya. But sa tema ng pag-uusap nila, meron siyang gusto. May gusto siyang makuha kay Tekram na parang gusto niyong palabasin, pasweldohan si Robert. Eh samantalang nabanggit noon ni Tek Janet na binibigyan nila ng pera si Robert yung umayaw. Di po ba? And hindi naman siya namamaltrato. Pero kung pakikinggan natin yung mga pinagsasabi nitong nanay ni Robert, it seems na parang hindi na tatrato ng maayos si Robert sa Promised Land. No? And kung ako yung tatanungin, tingin ko kailangan talaga magpa-check up ng nanay ni Robert. No? Or somebody should take place, no, sa paggagawa ng desisyon kay Robert. Kasi magulo ang isip niya. Oo, you can feel na meron siyang concern. Kaya lang, it's more on parang yung sarili niya. No, yung sarili niya yung iniintindi niya. Hindi niya iniintindi yung kalagayan ng anak niya na may sakit. Hindi ata malinaw doon sa nanay ni Robert na ang kanyang anak ay may sakit. Mentally, hindi stable ang utak. Ito siguro yung hindi maintindihan ng nanay ni Robert. For her na mag-react na as if ayaw sa kanya ng anak niya. There is a possibility siguro na ayaw talaga ng anak niya dahil based sa mga kwentuhan, based doon sa mga napag-usapan sa unang video nila Tek Jolly, eh magulo, no? Magulo yung lugar na kung nasaan si Robert kaya siguro siya nagkaganyan. And yung bunganga ng nanay mismo, no? Na dito sa video na shinare ngayon or in-upload nila Tekram and nabanggit ni Tekram kung anong klaseng ugali meron itong si nanay ni Robert. Okay, so yun po yung lalaman ng content ko na to, and kung bago pa lang po pala kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? Issue lang po tayo. Alam personalan. So, balikan po natin. Allow me to share some portion of this upload, yung latest upload nila Tekram tungkol dito sa nanay ni Robert, na dito, no, sa hinaba-haba ng kwentuhan nila, maigi naman, no, tinanong na rin ni Ramil kung gusto ba niyang pauwiin sa kanila, no, ibalik si Robert doon sa nanay niya para lang matigil. Kasi halos yan din naman yung mga naging recommendations ng mga viewers ng Tekram eh. No? Kasi akala mo inaapi yung anak niya based sa mga pinagsasabi nitong nanay ni Robert. No, I'm not bashing or I'm not against sa mga ginagawa ng nanay ni Robert. But
kung hindi kasi natin pag-iisipan na she need sa medical attention also, mabubwisit ka. No, mabubwisit ka dito sa nanay ni Robert. Kasi kung panunurin niyo yung buong video na to and the last video, it seems na siya ang may problema, no? Kasi yung nararamdaman niya, yung kanyang ipinaglalaban. Lumalayo ang loob ng anak ko sa akin. Hindi naman siya ganyan dati. Pero nung napunta siya dito kanila Lito at kay Nanay Janet, mas gusto niya. Di ba? So, all throughout ng video na to, yun yung paulit-ulit niya sinasabi. And to the point na gusto niya, pasweldohan din ang anak niya. Na kung inyong maalala doon sa last video nung kay Tech Jolly, 35,000 ang hinihinging sahod. Di ba? Pinapagamot na nga yan eh. Kaya dapat malinaw or ipaintindi dito sa nanay ni Robert na ang kanyang anak ay may mental disorder or may problem. No? May mental problem na kailangang gamutin. Okay? So yun siguro dapat ang isiksik sa utak nitong nanay ni Robert. Kasi ang mga pinagsasabi niya is napakalayo. No? Maigi matyaga si Ramil. Naintindihin siya. Kaya hindi ako pwedeng maging humanitarian vlogger. Kasi kapag ako tumulong, tutulungan ko lang yung taong yun. Wala akong pakialam sa pamilya niya. Kaya hindi nyo, ay naku, malabo talaga ako. Madali ako mapikot. Maigi si Ramil, no? And even Daddy Frankie, ang haba ng pasensya nila para intindihin ko mga kamag-anak ng mga taong tinutulungan nila. No? And of course, may mga tao ring nakapaligid sa mga yan na nanunulsol. Kasi porke mo vlogger, nagba-viral yung mga video, itong mga taong nakapaligid dito sa mga taong, sa mga beneficiary, sa mga relative ng mga beneficiary ito, binubuyo. No, manghingi ka rin kasi kumikita sila ng malaki dyan sa kapatid mo or sa anak mo or sa kamag-anak mo na yan. Kasi tignan mo, nagba-viral yung video nila at alam nila, no, mga nakakarinig sila na ang mga vlogger ay malaki ang sinasahod. Pag nagba-viral yung mga video, huwag kayong tanga. Kung sino man kayo, alamin nyo po muna yung buong detalye. Bago nyo po sulsulan yung mga kamag-anak ng mga beneficiarying tinutulungan ng mga humanitarian vlogger na to like Tekram, Daddy Frankie, and the rest na nasa ganitong trabaho. No? Kaya kapag ako, anong tabayanan nyo? Pag ako naging charity vlogger, yung beneficiary lang talaga tutulungan. Kahit i-bash nyo ba ako? Kasi pansinin niyo na hindi lang dito sa Tekram. Kasi kay Tekram, si Tekram talagang mapagbigay. Tulad sa video na to, nabanggit din ni Tekram na, sige, sasagutin niya na naman yung pamasahe para makapunta-punta dyan. Nasa Bulacan, ganda ba? No? Ang pamasahe nitong nanay ni Robert para lang makita. Yun ba? Problema pa ni Tekram? Di ba ba? Tinulungan na yung anak ninyo. Magpasalamat na kayo. Malaking bagay yun. Pati tinuin yung anak ninyo na wala kayong gagawin. Oo, vlog yan. Kikita. Bakit? Saan ba mapupunta yung kita? Di ba? Parte po yun ng kanilang trabaho. No, ngayon, kung ayaw ninyo, edi kunin ninyo yung kamag-anak ninyo at kayo magpagamot. Di po ba? As simple as that. Oo, kumikita ang mga vloggers na mga ganyang mga content. No? Pero tignan nyo naman po yung balik. Ang Tekram, no, family ay tested na sa pagtulong. Okay? And hindi lang naman si Robert yung tinutulungan, marami pa. And asan ba si Robert ngayon? Di ba? So, ito yung dapat ipaintindi sa mga nanunulsol dito sa katulad ng nanay ni Robert or sa kanino mang humanitarian vlogger or charity vlogger na ang mga magulang or ang mga kamag-anak ay umiepal. No? Pasensya na po kasi yun naman yung realidad na nakikita natin.
Ako, yan ay mga napansin ko. Pag tinulungan mo yung beneficiary or yung individual na yun, bakit kailangan mo pati yung pamilya niya, kamag-anak niya, ay kailangan tulungan mo rin? Kasi kumikita ka? O bakit ba kumita yan? Kasi yan ay kung paano nakita ng tao yung kalagayan ng mga beneficiary na yan. Nakita yan kung paano prinisinta ng vlogger yung mga beneficiary na yan. No? Naawa ang tao. Paano naawa yung tao? Kasi pinakita ng vlogger eh. Oo, ginamit ng vlogger yung mga beneficiary na yan. Sino ba nakikinabang? Sasabihin nyo, mas malaki kinikita ng mga vlogger. Lumalaki yan kasi napapanood at tinatangkilik ng mga viewers. Di ba? Hindi kasalanan ng vlogger yan na kumita. Kumita yan dahil nakita ng mga tao yung needs, yung nakakapanglumong sitwasyon ng mga beneficiary na yan. Kaya kayong mga nanunulsol sa mga katulad ng nanay ni Robert, mag-isip din po kayo. At kayo naman, no, yung nanay naman ni Robert, wag po puro sarili ninyo yung iniisip ninyo na lumalayo yung loob ng anak ninyo sa inyo. Eh, sinisipa na pala kayo. Sabihin pa, nakapala kayo. Sinisiksik nyo pa yung sarili nyo. Oh, di ba? Magtaka kayo. Bakit ganyan yung anak ninyo? O ngayon, lumalabas sa bibig ni Tekram. Na si Tekram mismo saksi sa kung anong klaseng bunganga meron itong nanay ni Robert. So, allow me to play some portion of that video na kung saan hinamon na ni Tekram. No? Eh, hindi naman makasagot ng ayos itong nanay ni Robert. Kaya obviously, she needs some monetary. No? Pera lang to. Kalokohan na hindi pera lang to. Eh, pinagtutulakan ka ng anak mo, siksik ka pa ng siksik dyan. Eh, may mga anak din ata pala siya nag-a-advise. May mga kaibigan siya na nag-a-advise na hayaan na lang dyan. Pero bakit sinisiksik niya pa yung sarili niya? Kasi mahal na mahal mo yung anak mo. In the first place, bakit inayawan ka ng anak mo? Bakit nasasabi mo yung mga ganyang salita na ikaw ay sinisipa, sinisigawan, nagagalit na yung anak mo sa'yo? Kasi may mali kang ginawa. No? Or kung wala kang mang ginawa na mali, kasi unstable yung utak ng anak mo na hindi mo maintindihan. Yun po yung uh, pinaka simplest explanation doon. Ito, pakinggan natin yung sinasabi nitong nanay ni Robert at yung sinabi ni Tekram. Gusto ko lang pong linawin yung sagot nyo. Kung siyang kakausapin ko, susunod to sa akin. Gusto nyo ho bang maibalik sa inyo si Kuya Robert? Bukas na bukas din po ibabalik ko. Kailangan kasi yung anak ko kasi kausap eh. Yung isa yung rap-rap, wala naman akong logic. Sabi naman kasi ni rap-rap, pagkaya mo dun, eh, pero rap-rap, kawawa yung kapatid mo, napakaitim na. Paano po siya nagiging kawawa? Maitim na kasi. Ang babaw ng reason ni nanay, ang itim niya kasi. Anong gusto, bakit, ano po ba yung anak ninyo, kutis sa porcelana? Ayan, diretsahan ang tinanong ni Tekram. Hindi siya makasagot ng diretsahan din. Ang dami niya mga reason. Na ultimong anak niya, nagsasabi na hayaan na lang. Di ba? So, I think, totoo yung mga suggestion ng ibang mga viewers na nakapanood na. No? Kailangan din magpa-check up nitong nanay ni Robert. Hindi po sa pangmamaliit or pang-insulto sa nanay ni Robert, no? Kasi diretsahan ka na sa ibahan. Ang dami ng tao. Sa kanya mismo nanggagaling na mayroong mga taong pinagtatanungan siya kung ano yung mabuting gawin. Di ba? May mga taong simbahan. So siyang tinanong, mga pastor. O, anak niya na mismo nagsasabi. Anong reason niya ngayon? Kasi nangingitim na. Bakit? Ano bang kutis meron yung anak ninyo para ayaw niyo maitim? Oh. Di po ba? Napakababaw. Bakit? Nasaan ba nakatira yung anak ninyo? Doon pa sa lugar ninyo? Hindi nangingitim yan? Eh kung ako kay Tekram, ganyan yung mga sasabihin ko. No? Hindi nga yan nahihirapan. Hinahayaan nga yan ni Teklito na gumawa ng kung anong gusto niyang gawin. Binaklas na yung e-bike. Hindi siya sinaway. Oh, kasi alam nila na yan ay mayroong mental issue na kailangang ayusin. Which is hindi naiintindihan ng nanay na to. Na ang gusto ng nanay na to, siya yung intindihin dahil lumalayo yung loob ng anak niya. Napakababaw.
Di ba? Kayo, ano yung magiging reading ninyo sa ganyang klaseng tao? Di ba? It seems na dapat doon siya kay Daddy Frankie. Oo, ako kay Ramil. I-recommend niya to kay Daddy Frankie. Ano, nagjo-joke lang po ako pero seriously speaking, no, I think kailangan ng counseling nitong nanay ni Robert, no? Or yes, some professional help. Kasi tignan mo, sa kanya naman ang galing na, marami na siyang taong tinanong. Di ba? Maraming taong nagsuggest sa kanya. Mm. May DSW, may DSWD pa siyang sinasabi. Bakit kailangan yung dumating sa DSWD? Oh, sige, sabihin na natin, let's take the uh, yung kanyang sinabi nitong nanay na to na parang gusto niya lang ipakausap sa DSWD na, "Oy, nanay mo to." Ganyan ganyan. Bakit lumalayo yung loob mo? No? Yun yung explanation niya rin dito sa video na to. So, doon sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin niyo po yung video na to. No, kasi naka-explain din dito. Ang akin binibigyan ng importansya dito is yun nga, tinanong na siya ni Tekram, derechahan, ano, gusto mo ibalik, bukas na bukas din. O yan, dami niyang paligoy-ligoy. At sasabihin niya, nangingitim yung anak niya. Hindi po. Balat niya. Bakit, anong nangyayari po sa kanya? Bakit po siya umiitim? Hindi ko naman siya siyempre, nahihiya siya hindi gumagawa kasi, siyempre, ako man, kakain lang ako, papayag ba ako kakain lang, siyempre Pero nahihiya. wala na. Kung papansinin niyo, ang lalayo ng mga sagot ni nanay, nitong nanay ni Robert. Simpleng oo o hindi lang. Gumagawa siya ng ibang senaryo, ng ibang explanation na way too far from the question na tinanong ni Ramil. Di po ba? Pansinin ninyo, kahit naman dun sa unang video pa lang, nakikita na natin na medyo wala sa hulog tong si nanay eh. Oh, di ba? Yung sinigaw-sigawan niya pa si Robert doon. Eh, hindi nga natin alam kung totoo ba yung sinasabi niya na gusto na siyang natatadyakan siya, na pinapalaya siya, na papatayin na siya. Di ba? So ito yung mga bagay na kailangan din bigyan ng pansin, no? Na, na daig pa nito yung nagdadrama, no? It's more than pagdadrama na to. No? Ako lang dito kay Ramil, uuperang, o sige, susweldohan natin anak mo. Tapos ang usapan. Di ba? Which is kaya lang mali naman talaga. Dahil alam naman natin yung kondisyon, no, ni Robert na kailangan niyang ayusin muna yung mental health niya. Diba? So, napaka-hirap naman nun. Kayo ang gumagastos ng gamot, ang Promise Land ang gumagastos ng gamot para kay Robert, di ba? Hindi naman siya obligated na magtrabaho, di ba? Hinahayaan siyang gumawa ng gusto niya. Hindi naman siya stagnant din eh. Di ba? Oo, minsan, normal na utos-utusan yan kasi nga, may sakit pa rin yan eh. Oo, physically nakikita natin kumikilos yan pero mentally hindi siya stable. Diba? So part ng kanyang process ng pagpapagaling is utos-utusan mo. Diba? At kung inutusan mo yan, hindi mo naman yan pinupwersa eh. Kung gugustuhin niya lang. And you're not saying it because kasi may sahod. No. Kasi part ng therapy niya, yung siya ay dapat kumilos, which is hindi naintindihan nitong matanda ko, nitong nanay ni Robert. Kaya mas maganda na i-recommend siya kay Daddy Frankie no? Makasama si Kuya Oliver, si JR, tsaka si para magkaayos-ayos sila. Malay mo, di ba? Oh, doon na pag-isip-isip ng nanay ni Robert na mukhang tingin may mali ata ako. Hindi natin alam, no? Kasi obviously, itong nanay ni Robert is more of concern, no, sa kung ano yung pinapakita ng anak niya without realizing kung ano ba talaga yung mali niya. Sinasabi na nga ni Tekram eh, di ba? Nanay, narinig na kita kung paano magsalita. May mga sumbat. Sinusumbat mo yung iyong mga binibigay o pinapakain sa anak mo.
Baka kaya nga nagtatrabaho si Robert dahil sa bunganga ng nanay niya. We don't know. No, but for Robert to react like that, na katulad ng sinasabi nitong nanay niya mismo, there's something wrong with the mother. No? And pinakita niya yan doon sa pagpunta niya sa promised land. Okay? So, panoorin niyo po itong video na to para mas maintindihan niyo kung bakit ko nasasabi na mas kailangang bigyan ng pansin din yung mental issue nitong si nanay ni Robert. I'm not saying na may problema rin to sa isip. Maybe some paliwanag, emotional issues, mga ganon. No? Hindi tayo psychiatrist. Hindi tayo psychologist to understand kung bakit nagaganito to. No? Or, baka gusto niya lang talagang marinig mismo kay Ramil na siya ay suswelduhan. Si Robert ay suswelduhan para magkaroon din siya ng pera. We don't know. No? But for me, may problema rito tong nanay ni Robert. Hindi si Robert. Dahil nakita naman natin sa ibang vlog ni Tek Lito na kusang kumikilos si Robert. Hindi nila inuutosan. At mas nakikipagkwentuhan kung sila yung kasama. Di ba? Mga katekram, alam ninyong lahat yan. Nakikita ninyo. Dahil mas nanonood pa kayo kaysa sa akin sa mga to. Ako, nagbibigay lang ako ng reaction ko dito sa aking mga ganitong issue. No? So, yun po yung gusto kong i-share sa content ko na to. And sa nanay ni Robert, please, madam, no, makinig kayo doon sa mga taong inyong tinatanong. At wag nyo pong ipilit yung gusto ninyo, no, na kayo'y mahalin ng anak ninyo. Kasi sa ngayon, tulad ng sinasabi ni Ramil, ginagamot pa yan. Malay nyo, balang araw, hindi na talaga kayo makapunta ng promise. Okay po, ganito na lamang. Maraming salamat.